Welcome guys. Unbox lang tayo ng isang Lazada Budol find ko. Isang motor cam, Mufu V20S. Nabili ko siya ng 3,700 plus from original price of 4,200. So, ito yung main unit. Check muna natin yung mga accessories or yung mga kasamang mga accessories. So, USB Type-C, yung helmet mount, tsaka yung itong maliit na to, speaker cover. And then yung mga papers. Ito yung instruction on how to connect sa Wi-Fi nung camera to transfer or to view videos. And then yung instruction manual, all in Chinese characters. May mga photos, pictures on how to connect yung unit sa helmet. Then meron din siya nung complete manual niya. Unfortunately, it's all in Chinese. Mas madali naman siyang madali siyang maintindihan. Nag-provide yung Philippine distributor ng instruction. Yung printout na yan in English. So, mas madaling i-follow compared dun sa uh, Chinese manual na kasama dun sa product. Chine-check ko siya dyan kung meron man lang in English version. Usually meron mga gano'n na manual. Yeah, it's all in Chinese. So I think follow na lang yung instruction na provided nung distributor dito sa Philippines, yung maliit na printout. So let's check na yung mga kasamang accessories or yung mga included dun sa box nung Mufu Motorcam version V20S. So ito yung helmet mount. Meron na siyang 3M double-sided tape. So this also serves as yung switch niya. And then ito yung cover na parang canvas. Ididikit mo siya dun sa mic part nung camera. And then USB Type-C na rin siya. So updated na siya with the USB Type-C port. Mukha naman matibay yung USB Type-C cable niya. Makapal and hindi siya yung malambot na katulad ng mga cheap USB cables. Ito na yung main unit natin, yung Mufu V20S. So I believe meron siyang mga pre predecessors ng mga models like V11, I think. Nakita ko lang kasi siya sa Lazada and then I tried to search for any video sa YouTube, wala akong makita. So IP68 na siya, waterproof, dual camera siya, may front and rear. So simultaneously magre-record yung sa harap and sa likod. So just like before, yung sabi ko, yung helmet mount niya ay yung magsisilbing switch din niya. So according dun sa instruction, pag salpak mo siyang ganyan, automatic mag-on na siya and start recording as long as meron ng SD card dun sa loob ng camcorder or yung motor dashcam mo.
So, yan yung USB Type-C port, and then yung port for micro SD card. So, it's capable of 128 gig memory card. So, pag inalis mo siya sa mount, automatic mag-shutdown din siya. And according to dun sa instruction, sa na nabasa ko, kahit na naka-connect siya sa mount, pero hindi ka gumagalaw, nag-auto shutdown din siya. And then kapag gumalaw ka or ginamit mo na uli yung helmet, automatic magsuswitch on uli yung recording. So it's a good feature aside from having a 3,100 milliamperes na battery. So according sa website, magtatagal yung recording for 7.5 hours. So that's advantage to the most usual action cam na I think 2.5 to 3 hours most, or kung meron mang extension ng battery, pero hindi tingin ko natatagal ng up to 7 hours. So yung mismong unit na camera, medyo may kabigatan siya. Siguro compared sa mga action camera, medyo mas may konting-konting bigat siya. So I'll just try to use the 128 gig and then follow yung instruction dun sa maliit na white printout na provided nung Philippine distributor, and then try ko siya on our next ride. Provide ako ng mga sample videos. So ito yung front camera. Medyo flat yung face, and then ito yung sa rear. And then yung sa lower part, yun yung sa may mic niya. So bandang nasa likuran yung mic. So I think yung noise will be lessened since nasa bandang likuran yung mic niya. So we'll try to use it on our next ride. Then provide ako ng mga sample videos kung gaano siya kalinaw. Thank you for watching.